Hi guys! Welcome back to my channel. At ngayon, haggard ang itsura ko kasi galing ako sa trabaho. And today, January 4, Saturday, last day of the week para sa aming mga empleyado. And solo lang ako sa bahay. Kaya naisipan ko mag-vlog. Kita nyo naman sa title ko ano i-vlog ko. So solo lang ako, wala akong cameraman, wala akong tripod. So sariling sikap lang yung gagawin ko. So samahan nyo ako sa tour natin na gagawin ko. Okay guys, bye-bye! So, ito, dito yung paanakan namin, right beside our house. So, dito lang siya sa bakanting lot. Dito pinagawan. So, let's open. So, sa lahat ng mga friends ko sa FB and sa mga followers ko, nakikita nyo naman sa lagi kong post na dito ako lagi nagpipicture pag may pasyente ako. So, yan. Start tayo. Dito yung bed. Ito na rin yung delivery table namin kasi medyo maliit pa lang siya. And then, super safe naman kami. And then, may oxygen, may stethoscope, may pang BP. May weighing scale kami ng pang baby. And then, andyan yung mga forceps. So, hindi pa siya sterilized kasi wala pa naman kaming patient. So, ini-sterilize lang namin siya pag may ongoing kaming pasyente. So, ito yung mga syringe. Yan. Yung mga gamot namin nasa rep. Iba namin gamot nasa rep. So, may gamot kami. Meron kami pang multivitamin sa mga buntis. Cord clamp. And then, syempre, pang sanitize. And ito, ibang stuff namin na gamit pagpapaanak. So, yan. Diyan namin i-install lahat. Yan. So, yung CR. May CR din kami para sa mga patient and relative. Okay. And then, dito yung interviewing section. Yan. So, may maliit naman kaming couch para comfortable naman yung mga relative. And then, dito yung, hindi ko nabuksan yung ilaw. I'm so sorry. Dito yung ward. Dito yung ward namin. So, let's open this one. Sorry, hindi kami ready. Yan. Ito yung bed. Then, syempre, iba naming tambak. Usually, mga gamit ko yan. Yan. Ito yung dati naming kwarto. Ginawa na naming ward. Kasi usually, dagsa yung pasyente. Minsan 3, 2. Kaya nagkakasabay-sabay sila. So, ayun. Ito lang. Maliit lang aming paanakan. Kasi sa ngayon, siguro mga ilang years na rin yung nakakaraan na na-implement tayong bawal magpaanak sa bahay kasi hindi siya sterilize, hindi siya, syempre ibang bahay hindi ganun kalinis, syempre ang mahalaga sa mother and lalong-lalo na sa newborn babies ay yung kalinisan. Yun ang pinaka-importante. Dapat malinis yung mga gamit, sterilize, malinis yung paligid, kahit yung pampupo na sa baby, dapat sterilize yun. Kaya yun yung aming number 1 rule dito. Dapat sterilize lahat. Yung ilalagay sa nanay, ilalagay sa baby. So, papakita ko kayo yung konting clip lang ng pagpapaanak namin at saka iba mga naging pasyente ko. Para naman may idea kayo kung paano kami kumilos dito sa paanakan namin. Paano namin i-handle yung mga patient dito. So, without further ado, guys, be ready sa makikita nyo, okay? Yung video ko naman po is alam nung pasyente, relative, yung asawa, na kumukuha ko ng video nung time na yun. So, nagpaalam ako kasi hindi naman ako nagtitik ng picture, ng video, ng kahit na sinong pasyente na hindi ako nagpapaalam kasi bawal po yun. So, yun. So, sa mga masiselan dyan, skip na lang po kasi may makikita kayong dugo at saka kung paano lumabas yung baby, okay? So, without further ado, guys, let's start! Pajama. Panty, saka medyas. Panty, medyas, tsaka pajama. Pay-pay ka na. Baka na ng dumi, baka maganda na yun.
Saka naman yung ano, part na. Yung ano pa po eh. Ay. Hindi ka kasi nagpapacheck up din. Ay, nasa ba ang dito, dito, dito. Ay,